Napag-aaralan po natin ngayon ay ikatlong araw, linggo na po natin ngayon na pinapag-aralan po yung favor ng Panginoon. At ang demonyo ay sobrang galit sa pinapag-aralan natin ito dahil yung favor ng Panginoon ayaw niyang mapunta sa ating lahat. Kaya pinamagatan ko po itong winning the battle and passing the test. In the land of Uz, there lived a man whose name was Job. This man was blameless and upright. He feared God and shunned evil. He had 7 sons and 3 daughters. And he owned 7,000 sheep, 3,000 camels, 500 yoke of oxen, and 500 donkeys, and had a large number of servants. He was the greatest man among all the people of the East. His sons used to hold feasts in their homes on their birthdays, and they would invite their 3 sisters to eat and drink with them. When the period of feasting had run its course, Job would make arrangement for them to be purified. Early in the morning, he would sacrifice a burnt offering for each of them, thinking, "Perhaps my children have sinned and cursed God in their hearts." This was Job's regular custom. One day, the angels came to present themselves before the Lord, and Satan also came with them. The Lord said to Satan, "Where have you come from?" Satan answered the Lord, "From roaming throughout the earth, going back and forth on it." Then the Lord said to Satan, "Have you considered my servant Job? There is no one on earth like him. He is blameless and upright, a man who fears God and shuns evil." Does Job fear God for nothing? Satan replied, "Have you not put a hedge around him and his household and everything he has? You have blessed the work of his hands, so that his flocks and herds are spread throughout the land. But now stretch out your hand and strike everything he has, and he will surely curse you to your face." Thank you, Lord. Okay, manalangin po tayo. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong salita na mabibigay sa amin ng liwanag at kalakasan. Sakupin mo, Panginoon, ang aking katauhan, Ama, and empower live and the Holy Spirit na ang salita mo ay maging buhay sa amin, makatulong po sa aming spiritual life. Let the spirit of knowledge and understanding be upon us, O God. Ikaw po ang maitaas sa aming kalagitnaan sa pangalan ni Jesus. Amen. Si Job po ay walang katulad. Siya yung pinakamayaman, multi-millionaire sa kapanahunan natin dito sa East. Kasi ang dami niyang hayupan. 7,000 yung kanyang kamelyo, may 3,000 pang mga sheep, may mga baka pa. Napakarami niya pong pag-aari. At meron siyang mga anak. Mga 10, 7 lalaki, at 3 babae. At ang dami niyang mga tauhan na nagmamanage. Kasi isipin niyo po kung 7,000 pa lang yung hayupan niyang kamelyo, tapos yung mga tupa pa, siguro mga ilang daan ang tauhan niya. At si Job ay napakamatuwid na tao, may takot siya sa Diyos. At yung mga anak niya kapag naghahanda, nagpe-festival, nagkakaroon sila ng party o kasayahan, naghahandog ng sakripisyo si Job, baka ang anak niya ay nagkakasala. Ganun siya, may takot sa Diyos, pinapangalagaan niya ang kanyang buong sambahayan. At maya-maya, dumating ang pagsubok kay Job. Yung anghel, paron at parito, doon sa langit, at si Satan, paron at parito. At present ngayon, ganun pong ginagawa ng kaway, si Satanas at ang mga demonyo, paron at parito, at humaharap yan sa Diyos. At humaharap siya sa Diyos para akusahan tayo. He is the accuser of the brethren, sabi sa aklat ng Revelation. Kaya ang sabi ng Diyos, hindi mo ba napansin yung anak ko o lingkod kong si Job? Wala siyang katulad sa balat ng lupa. Sumagot ka agad si Satanas. Kaya ka lang naman binibless, kaya ka lang naman pinaglilikuran, kaya ka lang naman sinasamba ni Job, kasi pinagpapala mo siya. Subukan mo na alisin ang hedge of protection sa kanya. Kung hindi, sumpain ka niya. Challenge ni Satan
ang Diyos patungkol kay Job. At ganoon din tayo sa atin. China-challenge tayo ng kaaway sa harapan ng Diyos na yan, kaya lang naman nagsisimba yan, kaya lang naman naglilingkod yan kasi bine-bless mo, pinapagpala mo. Subukan mo, subukin niya kung hindi sumpain ka niyan at iwanan ka niyan. Kaya pinahintulutan ng Diyos, sabi ng Diyos, sige, gawin mo ang lahat kay Job, huwag mo lang siyang papatayin. Yung favor ng Diyos sa atin ay nag-a-attract para atakihin tayo ng kaaway. Uulitin ko po, yung favor ng Panginoon, yung mga promotion na yan, yung mga blessing na yan, yung mga breakthrough natin, ay attraction yan sa kaaway. Para tayo atakihin. Kasi ayaw niya tayong mapagpala, ayaw niya tayong ma-promote, ayaw niya tayong guminhawa o masenso, ayaw niya tayong makasakop ng iba pang territory. Galit siya sa atin. Kaya, yun ang ginawa ng kaaway kay Job at sa atin. Sabi nga the Christian life is not a playground. It is a spiritual battleground. The Christian life is not a playground. It is a spiritual battleground. Kapag tayo ay nasa side ng Panginoon, hindi ito laro-laro lang. Na kapag linggo tayo ay nagsisimba, tapos akala natin Lunes hanggang Sabado ay ang kaaway hindi siya kikilos o gagalaw. Nandiyan ang kaaway, sabi sa John chapter 10 verse 10, the devil comes to kill, to steal, and to destroy. Tayo ay nasa digmaan. Spiritually, hindi natin siya nakikita. At sinasalakay niya tayo sa iba't ibang kapamaraanan. Ganun ang ginawa ni Job. Nasa matindi siyang battle, pakikidigma. Kasi maya't maya, kung itutuloy natin yung pagbasa dyan, namatay lahat ng hayop niya. Tapos, maya-maya naman may nag-report, hindi pa natatapos na mag-report yung isa, sabi niya, Job, yung ano natin, mga hayupan dito, mga bakaan, mga ano, namatay. Lahat sila namatay. Tapos, hindi pa uli nakakatapos magsalita, maya-maya, isang alagad na naman tumatakbo, humuhumos. Lahat po ng mga anak ninyo, Job, namatay. Napakatindi po ng pag-atake kay Job. Isipin niyo po yun na wala ang lahat ng kanyang ari-arihan. Namatay ang kanyang mga anak. Wala namang ginagawang masama si Job. Parang yung isang pastor dun sa Davao, nagkaroon ng bombing. Dun sa lugar ng Pangulong Duterte, Calasara Duterte. Nagkaroon po ng bombing ng mga last year yata po yun. Kasama po sa namatay, 2 anak ng pastor. Napakasakit po yun. Na bakit nadamay ang anak niya sa pagbubomba ng mga terorista. Wala namang ginagawang masama yung pastor, naglilingkod naman sa Panginoon. Ba't sa dami-dami ng mga masasabugan o mamamatay, bakit itong 2 anak pa ng pastor ang namatay? Ganun po ang digmaan na kinakaharap natin. Na kung titignan natin, kung ang ibang tao kaagad ay maghuhusga, siguro may nagawa siyang kasalanan. Siguro nagpabaya siya. Siguro ginagantihan lang siya. Maraming mga gano'n na haka-haka. At knowingly na ito ay gawa ng kaaway, katulad kay Job. Matuwid siyang tao. Maayos siya. Kaya nga siya, sobrang blessed ng Panginoon, siya ay multi-millionaire kung sa kapanahonan natin, o billionaire sa kapanahonan natin. Bine-bless siya ng Panginoon. Pero nandoon ang galit sa kanya ng kaaway. Kaya nga, sa mga pagpapalang dumarating sa atin, hindi lang puro blessing. May kasama ring digmaan, may kasama ring mga pagsubok. Another level. Ito buong puwersa na ng demonyo sa impyerno ang sumalakay kay Job. Siya na lang mag-isa. Nawala sa kanya ang lahat. Masakit po yun. Napakasakit po yun kay Job. Mawala na lahat ng ari-arihan mo.
patay lahat ang anak mo. Pero huwag po kayong mag-alala kasi kay Job lang yun ha, kasi sabi ng Bible, wala nang kasing katulad kay Job. Si Job lang yun, specifically na sinubok ng Panginoon. Kaya tayo, yung mga trial natin ng pagsubok ay maliliit pa yan, ikukumpara kay Job. Isa pa pong naka-attract ng atake kapag ikaw ay may favor sa Panginoon, ay jealousy o inggit sa ibang tao. Alam natin ang istorya, si Joseph, nagkaroon ng panaginip na siya ay magro-rule and reign, kasama niya lang ang kanyang mga kapatid dun sa nagbibigki sila, yung sa kanya tumayo, yung mga kapatid niya kasama ang tatay, yung sa kanya, siguro dahil immature pa si Joseph, sinabi niya yung sa mga kapatid niya at nagalit ang kanyang mga kapatid. Idagdag pa natin na naiinggit sila kay Joseph kasi paboritong anak si Joseph. Ginawaan siya ng tatay niya ng coat of many color. Kaya, nagkaisa yung mga kapatid niya, isang araw dun sa bukid, andito na yung kapatid natin, patayin natin siya. Kita niyo po yung nagagawa ng kapag ikaw ay may favor sa Panginoon. Yung inggit sa'yo, maaring kasamahan mo sa trabaho. Parang kay Sister Lisa, nung na-promote siya dyan sa Palm Ridge, na bakit parang naunahan pa siya, na siya yung pagkakatiwalaan, second in command. Yung mga iba, senior, tumanda na roon. Pero dahil nga nakita ng kanyang bossing, yung kanyang potential, yung kanyang pagtitiwala, siya yung nilagay. Kaya ganun po yun, attract yun ng inggit, ng selos, na kahit sa magkakapatid. Kaya sabi ng kuya niya, si Ruben, yung panganay, kasi labing-isa nilang kapatid, pagtutulong-tulungan si Joseph na napakabata. Sabi niya, kapatid rin natin ito, huwag natin siyang patayin. Ihulog na lang sa balon. Kaya yun po, si Joseph, wala namang ginagawang kasalanan. Meron lang siyang dreams at vision na gusto lakaran ng Panginoon. Nung sinabi niya yon, nagsimula na ang testing sa kanyang buhay. Yung digmaan niya. At para mas masaktan si Joseph, ang ginamit yung mas malapit sa kanya. Kaya kapag tayo po ay nasa spiritual battleground at saka nasa testing, ang gagamitin sa atin ng Diyos yung mas malapit sa atin. Pwedeng magulang mo, asawa mo, kapatid mo, kasama mo sa opisina, ka-churchmate mo, para mas masakit, mas makirot, mas mahapdi, para talagang masasaktan ka. Isipin mo si Joseph, isa nilang kapatid, pwede namang hindi nilang patulan eh. Pwede naman nilang sabihin, o di maganda, ikaw ang tutulong para makaahon tayo sa kahirapan, pero ano ginanti nila? Inggit at selos, patayin, tukin. At ginamit lang silang instrumento ng Diyos sa napakadakila at makapangyarihan at napakagandang plano ng Diyos sa buhay ni Joseph. Kumbaga sa doktor, mayroong mga mga pantusok, mga bakuna, para operahan, para i-build ang karakter ni Joseph. Kaya, isang matututunan natin na testing, si Joseph ang ginanti niya, in spite of pain, nag-serve siya sa Panginoon. Nag-serve siya sa bahay ni Potiphar. Nag-serve siya sa kulungan. Kaya, tayo man makaramdaman tayo ng sakit, ng failure, na pag-uusapan ka ng iba sa opisina man o kahit mga kamag-anak mo na, mga mahal mo sa buhay, kahit sakit ka na hirap ka, we must still serve God. Si Joseph patuloy siyang naglingkod sa bahay ni Mrs. Potiphar. Inakusahan siya, wala siyang kasalanan, napunta siya sa kulungan. Sa kulungan, nag-serve siya. Ini-interpret niya yung mga vision ng kasama niya sa loob ng kulungan. Kaya bahagi para maipasa natin ang testing, ang trial sa atin, na pinapahintulot ng Panginoon,
na hindi naman talaga natin maiiwasan na mapipigilan yung mga pagsubok na yan, yung mga problema na yan, yung mga atake na yan, yung mga kakulangan na yan sa ating buhay. We must decide and choose to serve God. Katulad kay Joseph, naging faithful siya sa maliit na bagay. Test in the small things. Kasi, minsan may maririnig po tayong ganito eh. Bakit kung kailan ako lumapit sa Diyos, dun lalo dumami ang problema ko? And when it rains, it pours down. Parang todo-todo. Bagyo. Kung kailan ako naglingkod sa Diyos, kung kailan ako naging tapat sa pagbibigay, sa pag-iikapo, sa paglilingkod, parang bagyo na binabayo, nililiglig ang buhay ko. Na pag ito po ay hindi naunawa ng isang Kristiyano, ay nangihina, nanglulupaypay, pwedeng sisihin ang Diyos, pwedeng huminto, pwedeng manghina. Kaya kinakailangan ipaunawa na ito ay bahagi ng isang digmaan at isang pagsubok na kailangang maipasa po natin. Eto na nga po ang nangyari. Si Job, bukod sa namatayan ng mga anak, nawala ng mga ari-arian, ng hayupan ng kabuhayan, sa chapter 2 ng Book of Job, nagkaroon siya ng sakit, ng bukol. Siguro parang pag-isa kasi nagnanana eh. Mula ulo hanggang talampakan. Mula ulo hanggang talampakan. Isipin niyo po yun. Just imagine. Isang bukol nga lang o pigsa, kati-kati ka na. Pandidirihan ka, lalangawin ka. At di ba katulad nga ngayon sa COVID pa lang eh, mabalitaan na ang isang pamilya dyan eh, na positive talaga, nilalayuan, nilalakdan, pinapasa na. Nagkakaroon ng indiscrimination. Nag-positive pa lang yan. Ganun ang naranasan ni Job. Tapos, siyempre ang katinon. Paano siya hihiga? At ang sabi pa, para maano yung kati niya, kinakayod ng palayok. Sa kati. Isipin niyo kung paano siya matutulog, maliligo. Ang laking bukol. Sobra na to eh. Parang titignan natin sa buhay ni Job. Nawala ng kabuhayan, ng mga anak, tapos sa katawan. Okay lang na magkaroon ka ng problema kapag nasa labas eh. Pero kapag nasa loob na ng katawan mo, yun ang mas mahirap, yun ang mas matindi. Kasi nasa loob ng katawan mo eh. Hindi ka makakatulog. Yung panggana mo sa pagkain, mawawalan, madidepress ka, madidiscourage ka. Pwede kang mag-isip na magpakamatay, maglason, magbigti, magpasagasa. Tapos, eto pa, maya-maya. Ang sabi ng asawa, kaya pala tinira ito ni Satanas kasi gagamitin ito para idiin, ibaon, i-discourage si Job. Ang sabi niya, sumpain mo ang Diyos at mamatay ka na. Curse God and die. Siguro sabi ng asawa niya, sige Job, total wala ka naman ng pera, puro nana ka pa, hindi na kita matabihan, mamatay ka na, sumpain mo ang Diyos, at ako maghahanap ng mas may pera, mayaman, mas bata, ganun. Grabe talaga si Job. Wala na siyang comfort, sinisisi pa siya ng kaaway. Ito ngayon ang sagot ng Diyos, ni Job sa Diyos, and naked I will depart. The Lord gave, and the Lord has taken away. Sabi pa ni Job, pagpapala lang ba ang tatanggapin natin sa Diyos, hindi mga pagsubok? Blessing lang ba? Promotion lang ba? Bonus lang ba? Ang tatanggapin natin mula sa Diyos, pero pag magpagsubok na, wala na. Tapos ano ginawa ni Job? May the name of the Lord be praised. Hindi siya nagkasala sa Diyos. Pinuri niya ang Panginoon. At sinense ko po ang ibig sabihin niya ng praise in Greek word, another style. Ang ibig sabihin niya, shigunot.
emotion. Tulad po ng ginawa natin kanina, na kahit ikaw ay may nararamdaman, masakit, makirot, nadidepress ka, nadidiscourage, yung gusto mo mangyari, hindi nangyayari. Parang papunta ka sa isang direksyon, hinaharang ka, pinipigilan ka. Na ang pwedeng maging reaction naturally ay magmukmuk, manghina, manlamig, mag-back out. Huwag nang magpatuloy. At yun ang gusto ng kaaway. Na humiwalay tayo sa pinagmumulan natin ng lakas sa Diyos. Na hindi tayo tumalo sa gawain, manalangin, magbasa ng Biblia, huwag tayo magpuri sa Panginoon. Pero si Job, ang ginawa niya, pinuri niya ang Panginoon. Singing with strong emotion. Alam niyo po yung strong emotion? Yung parang may nakita kang, siguro, hayop mo na lang, nabangga, talaga kang sigaw mo, palahaw mo. Wow! Parang ganun. O kaya may mahuhulog na gusto mong sa gabi na hindi mo na siya naabot, nahulog na lang. Pero napasigaw ka. Yun ang ibig sabihin ng singing with strong emotion. Nagpupuri ka sa Panginoon. In spite na nasasaktan ka, meron kang kirot. Nangihina ka, nadidiscourage ka. You sing unto the Lord. Isa bang ibig sabihin ng shigunot ay, it is a faith that worship when everything feels wrong. Ito ay, may pananampalataya ka pa rin. Sumasamba ka pa rin sa Panginoon. Kahit may masamang nangyayari sa iyo sa paligid mo. Kahit pakiramdam mo, nasa dilim ka, nasa loob ka ng mahabang tunnel, hindi ka nakakakita ng liwanag, parang nawawalan ng pag-asa. Pero nandun ang pananampalataya mo, nag-worship ka. Ako po ngayon ay nasa kalagitnaan ng isang digmaan at isang testing. Kaya ang mensahe kong ito, una ay para sa akin. Kaya ang ginagawa ko po, 8:30, pa-family altar kami, tatapos siya alas 10 pasado, tulog na kaagad ako. Dati nanonood ka ako kung ano pa mga ginagawa ko. Ngayon tulog na kaagad ako. Para mas magising ako ng maaga. Minsan nagigising ako, katulad ng mga nakarang gabi ay 1:00, alas 3, alas 4. Wala akong ginagawa kundi nag-worship sa Panginoon. Sa katahimikan ng gabi, 1 hour, 2 hour, just singing unto God. Just worshiping to God. Kahit ako'y nasasaktan, may nararamdaman. Mas malalim na disiplina ngayon ang dapat kong gawin. Sabi ko nga sa mga kasama ko, next week, kahit mag-aayuno tayo, kahit sa gabi, 1 meal, mag-aayuno tayo. Hindi ko papayagan ang momentum ng church natin ay bababa. Nakapokus pa rin ako sa pangarap ko at sa dreams ko. Are you still maintaining your integrity? Curse God and die? Hindi alam ng asawa ni Job na si Job, yung kanyang asawa, ay nasa digmaan at nasa testing. Yun ang mahirap kapag yung kapartner mo ay hindi spiritual o malalim sa Panginoon. Aawayin ka pa niya, pipigilan ka pa niya, na hindi niya naunawaan. Matawid naman itong asawa ko, may favor sa Panginoon, kaya nga siya buminhawa eh. Imbis na i-comfort niya, imbis na sabihin niya, huwag kang mag-alala. Di ba sinumpaan natin, till death do us part, through sickness and healthy, magkasama tayo. Di ba nagtipan tayo? Dapat na i-comfort niya. Sa sobrang na-discourage na rin, naturete na, kasi ang bigat na hindi rin natin pwedeng isisihin yung asawa ni Job. Kasi ang tindi talaga ng pagsubok. Pero bumigay na siya eh. Kaya sabi niya, bakit inaano mo yung
ikaw, ginagalis ka na, hindi kita matabihan, nagnanana ka. Hindi niya alam. Nasa digmaan si Job. Kasi kapag may isang pangit na nangyayari sa isang tao, ganun kaagad ang isipan ng mga tao. Parang si Pablo nung nasa sa bundok ng Malcos, nung napadpad sila ng barko. Di ba naghahanap siya ng panggatong? Tapos biglang may tumukha na ahas sa kanya. Ang sabi ng mga tribo, siguro ang daming kasalanan yan. Kaya ginanyan siya ng Diyos. At hinihintay nilang mabuwal, matumba si Pablo. Pero si Pablo, sinip yung ahas. At si Pablo hindi tumumba. The man of God is still on his, nasa kanyang paanan, nakatayo. At dahil doon, nakaranas sila ng kagalingan, ng himala. Dahil yung pinaka-chief na sultan, yung tatay no, napagaling ni Pablo, at marami pa ron na mga may sakit pinagaling ni Pablo. Amen? Kung ano man ang pinagdadaanan natin, daanan lang natin. Uulitin ko po. Kung lahat po tayo may pinagdadaanan eh. Mga problema, kakulangan, trials, daanan natin. Parang kay Daniel, inggit sa kanya ang mga wise men sa loob ng palasyo, in Daniel chapter 6, gumawa sila ng kapamaraanan para itumba, mawala si Daniel kasi kinaiinggitan nga siya eh. Sabi, nakahanap sila ng kahinaan ni Daniel. Si Daniel mapanalanginin. Kaya sulsulan natin yung hari na gumawa ng decree o batas na wala munang mananalangin. At ganun lang ginawa nila. Sabi nila, mahal na hari, gumawa tayo ng batas na walang mananalangin sa buong bansa. Pag sumuway, itapon sa kulungan ng leon. Tapos, gumawa nga ng decree ang hari. In Daniel chapter 6, basahin niyo po. Pero si Daniel, hindi siya nagpatinag. Kagaya ng nakaugalian niya, Daniel chapter 6 verse 10, nanalangin siya, umakyat siya sa itaas ng tinutuluyan niya, binuksan ang bintana sa timog kanluran o silangan, nanalangin siya 3 beses sa isang araw katulad ng kanyang ginagawian. At tinitiktikan siya ng kaaway. Nakita. Nireport sa hari. Mahal na hari, sumuway si Daniel. At sabi sa decree, di ba ang utos ng hari hindi pwedeng baliin. Dapat siyang ihagis sa kulungan ng leon. Hindi pinigilan ng Diyos na si Daniel ay hindi mapunta sa kulungan ng leon. Para mas maipakita niya ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang proteksyon, dun sa loob ng kulungan ng leon, sinamahan siya. Kaya kung may pinagdadaanan po tayong problema, daanan lang natin yan. Sa krisis na yan, hindi tayo exempted, but we are protected. Doon sa kalagitnaan ng pagsubok natin sa kalagitnaan, doon tayo sasamahan ng Diyos para mas makita nila ang kadakilaan, ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya sabi ng hari, tunay nga na ang sinasamba ni Daniel ay tunay na Diyos. Wala siyang katulad. Siya ay nag-iisa, wala nang iba. Katulad ng inawit natin kanina, hindi inalis si Daniel sa problema, sa kulungan, sinamahan siya. Tayo po ngayon, dahil tayo ay sinusubok, may digmaan, kasama pa rin natin ang Panginoon. Isa pa po, mga kaibigan ni Daniel, si Shadrach, Meshach at Abednego, kinainggitan na naman, may favor sa Panginoon, nagpagawa yung hari si Nebuchadnezzar ng tore, yung Diyos-Diyosa nila. Utusan lahat na sumumba rito, sabi nila. Si Shadrach, Meshach at Abednego, pinipilit na sambahin yung tore, yung ribulto, na napakalaki, damuhala. Pero ang sabi ng tatlong magkakaibigan, mahal na hari, kahit po kami mamatay, hindi mo kami sasamba dyan. Tines yung pananampalataya nila. Eh sabi ng hari, sinulsulan ng hari, paapuyin po ng mas 7 beses yung pugon. Tapos ihulog po yung 3 na yan.
Abednego sa apoy. Hindi pinigilan ng Diyos na hindi sila mahagis doon. Pero sinamahan sila ng Diyos. Dahil nakita ng hari, di ba tatlo yung hinagis Pero apat yung nakikita ko Sino po yung pang-apat doon? Yung anghel ng Panginoon, Christ Theophany, Christ appearance in the Old Testament. Kaya, yung mga problema natin, mga pagsubok at trials, hindi yan inaalis ng Panginoon. Ang ginagawa niya po, sinasamahan niya tayo sa ating mga problema. Kaya kung pagdadaanan natin ito, daanan lang natin. Na alam natin, kasama natin ang Panginoon. Ano sabi ni David? Psalms 23 verse 4. Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Kaya kapag tayo po ay may problema, nasa pagsubok, i-meditate po natin yan, Psalms 23. Even though I walk to the valley of the darkest valley, yung lambak ng mga patay, yung napakadilim, hindi ako matatakot sa atake ng kaaway. Dahil alam na alam ko, ang Diyos kasama ko. Yung kanyang tungkod, yung kanyang staff, yun ang nagko-comfort sa atin. At yung salita ng Diyos, ang nagbibigay sa atin ng kalakasan. Kaya nga ang dapat nating gawin, kapag nasa pagsubok, nasa trial, nasa digmaan, palakasin natin ang devotion natin sa Panginoon. Mas lapit tayo sa Panginoon. Dagdagan natin ang ating mga pananalangin ng pag-aaral ng salita ng Panginoon. Isarado muna natin sa mga ibang bagay, yung binibigyan natin ng oras sa mga naririnig, sa nakikita. Yun ang pinapalakasin yung spiritual life. Kasi wala namang magpapalakas sa atin yan, ang salita ng Panginoon. Sa mga isang tao lang, makapakinig ka ng mga bad news o pangit, mga fake news, manghihina ka. Yun ang magpo-comfort sa atin. Because He is our great shepherd. Ano sabi ng Panginoon? Hindi kita iiwan o pababayaan man. I will never leave you nor forsake you. The hardest battle are given to the strongest soldier. Woo! Ang ganda po nito. Sinusubo kasi tayo ng Diyos. Alam ng Diyos yung ating kakayahan, yung ating kapasidad Alam ng Diyos yung kapasidad ni Job Strongest soldier ito kay si Job. Kaya yung hardest battle, sige, gawin mo lang, wag mo na siya papatayin. Alam ko kaya ito ni Job. Di ba sabi sa aklat ng Corinthians, hindi tayo bibigyan ng Diyos ng pagsubok na hindi natin kaya. Alam ng Diyos ang ating kakayanan, ang ating kapasidad, ang ating limitasyon. Parang elevator. Kung nagpa-flash siya kapag kapuno na, kailangan magbawas ng bigat. Alam ng manufacturer, nung gumawa na yung kapasidad, masisira yan. Hindi yan magagamit ng maayos. Ganon din yung mga tulay, yan ang kailangan na truck, yung mga sasakyan na pwedeng dumaan dyan, yung mga load dyan, yung bigat, kasi masisira ang tulay. Ganon din sa atin. Alam ng Diyos ang ating kakayahan. Ngayon, kung meron tayong mabigat na digmaan na kinakaharap, maaari sa pamilya, sa negosyo, sa trabaho, sa kasamahan natin sa opisina, alam ng Diyos ang ating kapasidad that we are a strong soldier. Katulad ni Job, ni Daniel, ni Shadrach, at Meshach, at Abednego. Paano sila naging strongest soldier? Hindi naman nakipagbagay lang ito si Job. Si Daniel, si Shadrach, at Meshach, at Abednego. Bakit sila tinawag ng mga strongest soldier? Kasi yung kanilang pananampalataya sa Diyos, yung kanilang kalapitan o intimacy sa Panginoon, yung kanilang pagsamba, yung pag-worship na kahit sila ay nasasaktan, may kirot, may hapdi, hindi sila sumusuko. Amen? Hallelujah. Kaya kayo po, tayo nandito, we are strongest soldier.
Sabi ko nga sa pamilya ko kung nung mag-isa, hindi ako sumuko. Nagpapayuniling ako noon na halos yung makain ko sapat lang. Ngayon, nandiyan pa kayo kasama ko. Amen? Naranasan ko na ang kabutihan ng Panginoon. Kung babasahin niyo po, Job chapter 5 hanggang 25, may tatlo pang kaibigan dyan si Job. Sila Eliphaz. Una, dinalaw siya. Kinumport siya. Pero yung mga susunod na, parang boring basahin yan yung mula chapter 5 ng Job hanggang 25, maya-maya sinisisi na siya, nilalait na siya. Kaya siguro nagkaganyan si Job, nawala ng ari-arian lahat. Kaya nawala yung mga anak niya, tsaka nagkabukol pa siya, nagkapigsa. May ginawang kasalanan to si Job. Hindi maayos na trabaho, hindi to maayos na tao si Job. Na talagang mag-isa na lang si Job. Asawa niya, sumuko na sa alaban nila. Tatlo niyang kaibigan, ibis na i-comfort siya. Nagbago na rin ang pananaw. Minsan may mga digmaan tayo na kailangan nating labanan, ikaw lang mag-isa. Parang si David. Napakalungkot ng laban ni David against Goliath. Siya lang mag-isa Yung kanyang mga kapatid, hindi naniniwala sa kanya, pinauwi siya ni Ika. Ba't ka nandito? Wala ka bang magawa? Ang daming trabaho sa kita. Ba't iniwan mo yung mga tupa natin? Pumunta siya kay Haring Saul, pinagtatawanan siya. O ito, isuot mo itong helmet ko, at saka yung armor ko, at saka yung espada ko. Laki ng ulo ni Saul, at saka yung sabi niya, hindi ako sanay dito. Pinagtawanan siya. Siya lang ang mag-isa na humarap kay Goliath. Kaya minsan may mga digmaan tayong malungkot, ikaw lang ang haharap. At para matagtagumpayan lahat yan, in the presence of God. Si Job, sa Bible scholar, hindi ako sigurado, pero tumagal ng ilang buwan yung sakit ni Job, nanana. Ang tagal ng quarantine ni Job. May nagsasabi kasi mga kulang-kulang 1 taon, meron ba nagsasabi 8 buwan. Ang tagal ng testing ng digmaan ni Job. Pero nung ginawa ni Job, pinag-pray niya yung mga kaibigan niya na nanalangin sa kanya. And the Lord restored his fortune and gave him twice as much as he had before. Binalik ng Diyos lahat ng nawala sa kanya. Yung 7,000 kamelyo, naging 14,000. Yung 3,000, naging 6. Yung anak niya, hindi naman nawala. Pumunta lang sa langit. Tapos pinagkalooban siya ng mga magaganda pang anak. Walang kasing ganda sa balat ng lupa. Pinangalan yung isa kay Kisha. Ibig sabihin nito, kung tayo ay nasa kalagitnaan ng trial o pagsubok, o parang pagkatalo, hindi dun magtatapos yun. Uulitin ko po. Kung tayo man ay nasa gitna ng pagsubok, kawalan, kakulangan, pero nananatili tayong nagtatapat sa Panginoon, nag-worship sa Kanya, naglilingkod sa Kanya in spite of pain, hindi po magtatapos yun, may kadugtong pa yun. Pag napagtagumpayan natin ang digmaan at nakapasa tayo sa bawat pagsubok ng Diyos, purihin ang Panginoon! Lahat ng nawala sa atin, tutupiin ng Diyos! Walang kakayahan si Job na ma-restore, maibalik sa sarili niyang lakas, abilidad o kakayahan, tanging ng Diyos lang. Dahil nakapasa si Job. Nilabanan niya ang digmaan sa tamang paraan. Sa prayer, sa worship, sa mas lalong lumapit sa Panginoon. Kaya tayo ganyan kung gagawin natin kapag may problema tayo, mas lumapit, lapit sa Diyos, dagdagan ng pag-aaral ng salita ng Panginoon, magpakalalim, sumamba sa Panginoon, wala man tayong nararamdaman, ayaw ng buong katauhan natin, ang isipan natin, durug-durug man tayo, wasak-wasak man tayo, but we will sing worship unto God.
At ang dami pong nawala sa atin. Maraming ninakaw sa atin ang kaaway. At yan po ang kailangan natin, maipasa ang pagsubok, ang digmaan. Hindi nagtatapos. Hindi pa tapos ang Diyos sa atin. Kung may nangyayaring pangit, mga pagsubok, mga problema na parang ang nililiglig, may continuation po yan. Hindi magtatapos. Ang sabi sa Ephesians, lahat ng mabubuting ginawa niya at inumpisahan niya sa iyo, tatapusin niya. Hindi mag-i-end tayo na tayo ay talunan. Pero ang alam ng Diyos at alam natin at nasusulat sa Biblia, alam na natin ang patutunguhan ng demonyo, siya ay nandoon sa impyerno, siya ang hahatulan. At tayo mga tapat ay magpupuri, ay ililigtas ng Panginoon at isasama po sa kanyang kaharian at sa kanyang piling. At ano man ang nawala sa atin dito, mga pera, nagpautang ka, hindi ka binayaran, tinangasa ka, parang ang nawala, tinakbuhan ka, sinuba ka, anuman lahat ng yan. Pag naipasa lang po natin ang digmaan ito sa tamang paraan, ang mga pagsubok na ito sa tamang paraan, sa pamamagitan ng pananalangin, ibabalik ng Diyos lahat yan ng 2 beses. He can do exceedingly, abundantly, above all of my think or ask. Sobrang power po yan. At dito ko nalaman, pag nakapasa tayo sa testing, ang favor ng Diyos, pwedeng tumaas, pwedeng madoble, pwedeng mahinto, pwedeng dumoble. Kay Job nag-increase. Piliin mo, 7,000 lang na kamelyo, 3,000 lang na baboy. Dinoble ng Panginoon. Kaya galit na galit sa atin ang kaaway, may nakikita siya. Something good is going to happen. Pakisabi po natin, something good is going to happen in my life. Kaya ako po mas nakapokus sa dreams at saka vision. Amen? Itutuloy po natin na si Buboy pagka pupunta ako sa ibang lugar, pag maayos na po. Ang dami nag-iimbita sa atin. At natutuwa po ako si Buboy po nakapasa sa pagsubok. Sabi sa akin ng Panginoon dito natutulog ako, nagpapahinga. Magsimula ka na ng mga mag-training ng mga your successor. Parang nung paano ko training si Pastor Doming. Kasi 6 na simbahan ay magkakatiwala sa kanya Amen? At natutuwa po ako, si Buboy nakapasa sa pagsubok. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen? Hallelujah. Kaya isang plano ko, sabi ko, Boy, ang plano ko sa iyo, unti-unti titrain kita, may pang-service tayong hapon, minsan sasamahan kita, tapos hanggang ikaw mag-ano. Kasi lumalaki ang gawain natin, hindi ko rin kaya mag-isa lang. Amen? Siyempre, tatanda ako at manghihina. Isang araw, uupo na lang ako dyan. Ako naman yung makikinig na lang ng makikinig. Sino yung magiging successor ko dito? Yan po ang gusto kong ipano sa mga kabataan. Yung pinaghihirapan, yung pinagsisimulan, ipapasa ko po sa inyo yan. At kagalangan ko na malampasan ninyo yung ginawa ko. Kapurihan ko na mas magaling kayo sa akin sa lahat ng bagay. Karangalan ko na mas matayog ang maaabot ninyo kaysa sa akin. Amen? Kaya yung iba, hindi kasi nila nakikita, tinente sila. Parang si Joseph, tinis. May takot siya sa Diyos. Yung hindi kanya, hindi niya kinukuha. Di ba yung sa temptation test? Pwede niya naman paglaro yung asawa ni Mr. Potiphar. Wala naman nakakakita. Pwede naman niya itago yun Kaya nga lang, yung sikretong ginagawa natin dito sa lupa na walang nakakakita, iskandalo yun sa langit. Kasi akala natin wala nakakakita What we do in a secret here, na kasalanan, is big scandal in heaven. Kasi kitang-kita ng mga anghel ng Diyos at ng Diyos. Test in the small things. Pag hindi sa'yo, huwag mong kunin. Na kahit ako natetempt, kaya nga kahit isang bote may nahalo sa at saka yung suklet, binabalik ko
sobra sukli at saka isang bote, may napasama, may laman, binabalik ko, nagugulat yung ano eh. Bakit? Hindi, sumubra po eh. Nagdi-deliver ako sa DASMA, sa construction, General Trias. Pinagkakatiwala sa akin lahat kung ilan. Pwede kong dayain. Tiwala. Wala nakakakita. Pero alam ko, kailangan kong makapasa sa maliit na pagsubok. Wala man nakakakita. Alam ko, kaya pa rin ako ipagpala ng Panginoon. Mga testing po yan, na araw-araw tinetest tayo ng Panginoon. Kaya, winning the battle and passing the test. Tumayo po tayong lahat.